Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Zack Parker ng United Kingdom kontra Tyron Swiggy ng Germany. Na kung saan ang mga ito po ay nangangampanya sa Super Middleweight Division at doon po sila magpangabot sa Resort World Arena Birmingham, United Kingdom. Fight schedule po nito ay sa Marso 16 taong kasalukuyan, na kung saan magsisilbing isa sa undercard naman sila sa Liam Davis kontra Eric Robles Ayala. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, na kung saan isama natin ang comparison, dahil doon pa po lamang sa comparison malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa naturang bakbakan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa laban, at sa kanilang skills o galawan po. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Unahin natin ang sa panig ni Tyron Swiggy kung ano bang mayroon sa boksingirong ito. Itong si Tyron Swiggy po, bago pumasok bilang isang professional boxer, dating lumalaban po ito sa amateur. Katunayan, noong 2009, nakasungkit ito ng gintong medalya sa European Youth Championship. 2010, naging participant siya sa World Youth Championship. At noong 2011, participant naman siya sa European Championship. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman itong si Tyron Swiggy. 27 wins with 15 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanya nag-iisang talo, technical knockout po ang kanyang sinapit. May edad ito na 31 anyos. Ang height nito ay 5 foot and 10 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 55.56%. Last fight nitong si Tyron Swiggy po, September 23, 2023, nakalaban nito si Nasser Bukenya. Panalo ba yun na namas decision si Tyron Swiggy. Sa experience o karanasan nitong si Tyron Swiggy po, mga kaibigan, magngalan tayo ng dalawa na para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna si Rocky Fielding, maging ito si Giovanni Di Cirulis. Na kung saan po itong si Tyron Swiggy ay minsan ang nag-world champion, na hawakan niya ang WBA World Super Middleweight title matapos yung talunin si Giovanni Di Cirulis noong 2016. At may 5 or 4 na pagdidipinsa sa naturang titulo, na kung saan matagumpay po ang kanyang pagdidipinsa. Ngunit nung makasagupa niya si Rocky Fielding para din sana sa kanyang pagdidipinsa din sa naturang titulo, doon naman nakatikim ng kaunang talo si Tyron Swiggy by 5th round technical knockout. Nangyari po ang naturang bakbakan noong Hulyo 14, 2018 pa. Bagamat nakatikim ng talo si Tyron Swiggy sa mga kamay ni Rocky Fielding, sa taon din na yun mga kaibigan, ilang buwan lang din ang pinalipas. Hulyo 14, 2018 na siya nakatikim ng talo by knockout sa kanang pagkakataon or technical knockout. Comeback fight niya September 22, 2018 din. Nakalaban niya si Chick Dium. Na kung saan po mga kaibigan, matagumpay ang comeback fight nitong si Tyron Swiggy. Na kung saan yun nga, naipanalo niya ang kanyang comeback fight kontra Chick Dium by technical knockout. At pagkatapos noon mga kaibigan sa kanyang matagumpay na comeback fight, nasundan pa yan ng 4 na mga laban, na kung saan winning streak po siya. 2 ang kanyang pagkapanalo by technical knockout at 2 din sa pamamagitan po ng unanimous decision. Sa skills naman na taglay-taglay ni Tyron Swiggy, boxer puncher po ito. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, willing sa brutal tututo na bakbakan. Na kung saan, ang malimit naman na galawan talaga nitong si Tyron Swiggy, pressure fighter style, willing sa brulan, utututo na bakbakan. At minsan may defensive style siya, which is yung kanyang pagbabakpidal, na kung saan po mga kaibigan,
hindi ganong nag-defensive style. Malimit talaga sa pressure fighter style, brawler style na kung saan may pagka-agresibo, volume kung bumabato ng suntok, taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Ngunit pagdating sa depensa, bagamat may magandang depensa na rin itong si Tyron Swiggy, pero hindi po ito mahigpit sa depensa. Kumakain din po ito ng kamao. Ngayon, dadako tayo sa panig ni Zack Parker. Itong si Zack Parker naman po, bago pumasok bilang isang professional boxer, 2013, lumalaban ito sa amateur. Katunayan, noong 2013, nakasungkit ito ng gintong medalya sa international tournament. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, itong si Zack Parker ay may disinte o impresibong kartada din po na 23 wins with 17 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya, nag-iisang talo, technical knockout po ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad na 29 anyos itong si Zack Parker, height 6 foot flat, weight 74 inches, orthodox sa kanyang original stance. Ngunit sa aktual na bakbakan, nagpapalit-palit ito ng stance na kung saan napaka-epektibo. Taglay, ang knockout ratio nitong si Zack Parker na umabot po sa 73.91%. So, napakataas po ng kanyang knockout ratio. Last fight ni Zack Parker, September 23, 2023, nagsisilbing yun ang kanyang comeback fight. Matapos nakatikim po ng talo sa kanunang pagkakataon sa kanyang laban kay John Ryder noong November 26, 2022, na kung saan sa kanunang pagkakataon po nakatikim ng RTD o referee technical decision sa ikapat na round itong si Zack Parker. Itong si Zack Parker naman po mga kaibigan, kaya naman natalo kay John Ryder, nagkaroon po ng injury sa kanang kamay na kung saan di na niya kayang ipagpatuloy ang laban po mga kaibigan. Doon siya nakatikim ng talo talaga. Ngunit sa kanyang comeback fight nga po noong September 23, 2023 sa laban niya kay Khalid Gradia, nakabalikwas agad ito na kung saan naipanalo niya ang kanyang comeback fight by referee technical decision din. Ang itinagal lamang ni Khalid 7th round mga kaibigan. At sa kanilang bakbakan naman ni Ryder at nitong si Zack Parker mga kaibigan, nakataya ang bakanting WBO Interim World Super Middleweight title. So kung nangyari na si Zack Parker ang nanalo sa kanyang laban kay John Ryder, so ibig sabihin siya ang mapalaban dapat kay Canelo. Pero yun nga, nagkaroon siya ng injury. So ang napalaban kay Canelo Alvarez na may hawak-hawak ngayon sa kasalukuyan sa 4 major title belts dyan sa Super Middleweight Division, ayun nga, napalaban si John Ryder kay Canelo mga kaibigan. Kamakailan lang. So, ngayon, dadako tayo sa eksperyensya na taglay naman itong si Zack Parker. Dating lumalaban sa amateur, at ang uri ng kanyang mga kinalaban dito sa professional boxing, katulad John Ryder, Rohan Murdock, Marcos Morrison, na kung saan para sa akin, nakapagbibigay sa kanya yon ng magandang karanasan. At ang mga na-achieve pa po lamang ni Zack Parker dito sa professional boxing ay ang mga regional title belts na ating babanggitin, WBO International, BOFC British Super Middleweight title. Pagdating naman sa skills na taglay-taglay ni Zack Parker, outboxer ito mga kaibigan. Ibig sabihin, magaling ito na boksingero sa long range na suntukan. Opo. Taglay nito ang volume sa pagbato ng mga suntok, footwork na kung saan kaya niyang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Sa distansyahan doon natin makikita na itong si Zack Parker napaka-epektibo dahil yung kanyang footwork po na kung saan napakamagalaw nito. Taglay ang bilis din or liksi ng reflexes din itong si Zack Parker. In and out, nagpakawala ng volume ng mga suntok sa mid-range, tapos sabay atras, pinapanatili ang kanyang distansya. Doon natin nakikita na maganda ang kanyang galawan pagka nasa long range or mid-range po mga kaibigan. Pero pagdating sa close range, dahil hindi maiiwasan, lalo na't kung ang kanyang makakalaban ay agresibo, doon naman natin nakikita ang kanyang mga kahinaan or kakulangan, lalo na sa mapasandal ito sa lubid na kung saan nahihirapan na makaalis po mga kaibigan at nagiging bukas ang kanyang depensa.
So itong si Zach Parker sa close range, nahihirapan ito, kaya pagka naalanganin ito sa kanyang in and out, yakap agad ito mga kaibigan. Or backstep. Tapos yun nga, nagpapakawala ng mga jab para makapanatili sa distansya sa kanyang makakalaban. Maganda ang kanyang performance pagka nasa long range na suntukan po mga kaibigan. So ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Pagdating sa edad, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, advantage at power, lamang po si Zach Parker. Mas matangkad po si Zach Parker ng 1.5 inches, 3 inches sa sa reach. Sa stance naman, lamang pa rin si Parker dahil kaya niyang mag southpaw stance. Lamang din siya sa knockout ratio na kung saan umabot nga po ng 73.91% ang kanyang knockout ratio sa laban kay Tyron Swiggy na mayroon lamang 55.56 na knockout ratio. Pero ganun pa man mga kaibigan, sa height and reach advantage ay hindi naman masyado talagang napakalayo ng agwat. Pero dahil sa comparison tayo, masasabi natin na lamang po talaga si Zach Parker dahil comparison tayo. Pero may laban po si Tyron Swiggy sa height and reach advantage, sa power. Ngayon dadako tayo sa kanilang activity, pareho aktibo ang dalawang maglalaban. Sa karanasan, dating world champion si Tyron Swiggy. Pero sa uri naman ng kinalaban ni Zach Parker, na kagaya nitong si John Ryder, Rohan Murdoch, masasabi kong may laban na rin sa karanasan dahil sa uri ng mga opponent na sinagupa din itong si Zach Parker. So hindi rin po siya napag-iiwanan pagdating po sa karanasan. Ngayon, dadako tayo sa skills. Kung sa skills naman tayo mga kaibigan, boxer-puncher kontra outboxer. So, dito, opposite po ang kanilang galawan. Na kung saan, ang mga boxer-puncher, kayang i-handle ang apat na mga galawan po kung tutuusin. Pressure fighter style, defensive style, counter-punching style, willing sa bulang tututo na bakbakan. So, mas nakakalambang po si Tyron Swiggy pagdating sa skills. Dahil itong si Zach Parker ay outboxer, na kung saan hirap ito sa close range na suntukan. Pero ganun pa man, hindi po yan ganun kadali para kay Tyron Swiggy. Kahit nasabihin natin may kalamangan siya sa skills. Dahil ang mga outboxer po mga kaibigan, pagka nasa distansyang suntukan ito, napakahusay. May maganda ring depensa basta nasa long range na suntukan. Lalo na't mas may katangkaran si Zach Parker kumpara kay Tyron Swiggy. So, dito mga kaibigan, may laban din si Zach Parker pagdating sa skills. Dahil, di natin alam kung uubra ba ang pagka-pressure fighter, brawler, pagka-agresibo na Tyron Swiggy dito kay Zach Parker. Na kung saan, malimit sa defensive style at malimit na pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Na kung saan, kailangan ni Tyron Swiggy ang magtrabaho ng husto para makat niya ang ring, para maabutan niya itong si Zach Parker, na kung saan itong si Zach Parker napakamagalaw. So dito mga kaibigan, bagamat boxer puncher si Tyron Swiggy, hindi po ito maging madali para sa kanya ang mapapalaban sa outboxer po mga kaibigan, dahil napakamagalaw at may magandang depensa ito sa long range na suntukan, na kung saan palaisipan ito kung kaya bang habulin, kaya bang ikat ang ring nitong si Tyron Swiggy. Dahil kung hindi, kung mabigo siyang ikat ang ring po mga kaibigan, ibig sabihin lamang noon, hindi niya masusolve kung paano niya talunin si Zach Parker. Dahil pagka may panatili ni Zach Parker ang kanyang distansya dito, lugi si Tyron Swiggy mga kaibigan sa puntusan. At dahil sa mataas ang knockout ratio ni Zach Parker, baka ma-knockout pa si Tyron Swiggy mga kaibigan, or baka ma-outbox pa itong si Tyron Swiggy dito sa bakbakan. Kaya dito sa kanilang sa ating comparison sa skills, bagamat boxer puncher may kalamangan si Tyron Swiggy, pero hindi po ganon kadali or napag-iiwanan si Zach Parker dahil sa napakamagalaw nga po ng boksingerong ito. So sa pangkalahatan po mga kaibigan, lamang sa height and reach advantage si Zach Parker, lamang sa power, hindi na rin po siya napag-iiwanan sa karanasan,
at sa skills at lalo na't doon gaganapin po ang bakbakan sa kanyang baluarte. Sulyamado dito si Zach Parker, mga kaibigan. Pero may laban si Tyron Swiggy. Ngayon dadako tayo sa ating prediction sa naturang bakbakan. Prediction ko dyan, Zach Parker by technical knockout or knockout. Kung sakaling hindi magawa ni Zach Parker na ma-knockout si Tyron Swiggy, posible pa rin na makalamang pagdating po sa puntusan itong si Zach Parker gamit ang kahusayan nito sa pagpapanatil sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban, gamit ang dami ng ibabato niyang suntok, which is pareho naman silang bulyong panser, gamit ang power na kung saan pwede niya maidomina ang laban, at higit sa lahat isama na rin natin na kung saan dayo si Tyron Swiggy, na kung saan kung magkaroon lamang ito ng close fight at magkaroon ng dikit sa scorecard, ay alam nyo na ang nais kong ipahiwatig, mga kaibigan. Ganun pa man, kahit nasabihin nating may kalamangan niya dito si Zach Parker, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit para sa akin para sa aking pananaw ang mananalo dyan sa knockoutan o puntusan ay si Tyron Swiggy, ay tupiho na talaga ang panalo. Tandaan natin na isang boxer puncher, isang aggressive fighter, taglay ang hand speed nitong si Tyron Swiggy. Na kung saan po, mga kaibigan, isa sa advantages din kay Tyron Swiggy yan, yung hand speed na posibleng sa bilis niyang bumato ng suntok ay makapagpatama agad ito ng magandang patama doon kay Zach Parker. At siyempre sa kanyang pagka-agresibo, posible niyang maidomina din ang laban, mga kaibigan, na kung saan knockoutan o puntusan din, hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo ang dating world champion na si Tyron Swiggy, mga kaibigan. Hindi po yan kagulat-gulat. Pero ipagdidiinan ko lang dahil siya ay dayo, dapat kung gusto talaga niyang manalo sa bakbakan na ito, dapat i-knockout niya itong si Zach Parker. At kung hindi man niya magawang ma-knockout si Zach Parker, dapat siya ang maging dominante sa buong laban para siya ang papanigan ng mga hurado, or para makumbinsin niya ang mga hurado na siya ang papaboran sa panalo sa bakbakan na ito. Sa makatuwid, dahil siya ay dayo, kinakailangan niyang magtrabaho ng husto para siya ang papanigan ng mga hurado, mga kaibigan. Dahil kung mauwi lamang ito sa close fight, tapos dikit sa scorecard, alam nyo na ang pwedeng mangyayari, mga kaibigan. Pwedeng madadali sa tinatawag natin na hometown decision or favoritism ang taga-Germany na si Tyron Swiggy. Kaya abangan natin dahil matinding bakbakan po ito, mga kaibigan. Hanggang dito na lamang, ito Pandol Sports Page. Maraming salamat po.